Hindi ko napansin na wala pala to kanina. Ayun. No. Okay, anyway, if masyado ba, okay, mga 1 hour na, no? Mm. Okay. I'll try to say send ng other na ano na lang din. Ah, Recording if ever na, pwede naman. ayun. Ayan. So, alin po yung naging problem dyan, sir? Yung itong wall na to, ay mas-select siya, ma'am. Pag dinemolish ko, ano, yan. Kailangan ba naka-ano siya? Okay. Click po kayo, sir, ng escape, sir. Escape. And then, select niyo po muna yan na wall, sir. Mm. Basic wall, generic. Pwede kayong mag-scroll dito sa inyong properties palette, sir. Okay. Or scroll up po. Wala akong nakikitang facing. Basic wall, ano na. Created po yan, sir, sa ano, sa from existing, yung wall po na yan. Yes, ma'am. Um, Ay, mag-select dito. Opo. Can you select po ulit yung wall na yan? Ano siya, sir? Scroll down po kayo dito sa properties palette. Mm. Wala akong nakikitang facing. Balik po kayo, sir, sa existing. Level 1, ano? Opo, Okay. level 1 existing. And then, ayan. Try niyo po, sir, to select yung wall po na yun. Okay. Ay, mag-select. Mm. Hindi, yung ano po kasi yan, sir, tawag na to. Naka-curtain wall pa rin po siya, sir. Mm. So, try niyo po, sir, to double check. Punta po kayo ng 3D view. And then, Ano ba banda dito? nasa may loob po yan siya, sir. Ayan. Pwede nyo siyang i-ano, sir. Diyan po sa view cube nyo. Mm. ah, Dito Section po view. kayo sa view cube, sir. Mm. Ano. And then, mag-right click po kayo sa view cube and then orient to view po kayo. Orient to view, floor plan, level 1. Level 1 existing na lang po, sir. Ayan. I think ano pa siya, sir, na, orbit niyo lang, sir. Naka-curtain wall pa po kasi siya. Mm. Naka-basic wall naman na pala siya. Mm. Is equal sa Balik mo lang po kayo, sir, sa existing. level 1. Okay. Po. And then, select niyo po yan. Yung ating curtain wall. No? And Mahirap. then, scroll. Ayan, sir. Pag Ayan. nakip yan po. Okay, scroll down po kayo, sir. Kung man kayong mahanap na facing niya. Phase 1 Mm. Phase 1. created, existing. Mm. Okay. Pero kung i-select nyo siya sa phase 1, sa level 1 phase 1, demolish na po kasi siya, sir, sa phase 1. Mhm. So, yung na-demolish nyo lang po sa phase 1 is yung ating curtain wall. Yeah, yes, ma'am. Now, kapag dinilit po sa curtain wall, Mm. nandun pa din yung ating Wall.
wall. Mm, Yung kanyang host na wall. mm, Okay. So, if pupunta po kayo sa level 1, phase 2, yan. Kaya nandyan pa siya. kaya po nandyan pa po siya. Ah, Ayan. So, kung babalik kayo sa phase 1, I think medyo mahirap lang kasi mahirap na i-select yung ating wall mm, if nasa phase 1 po kayo. So, what you can do is, pwede din naman na i-delete nyo na lang si curtain wall from doon sa existing. ito. Or, try nyo po again. Huwag bumalik po kayo sa phase 1. If kaya nyo na Dili, mapin that, i- i-delete ko to. ah, wag na lang po sir since dinemolish niyo po siya dyan. Mm, Scroll po kayo sir. Zoom and then hover niyo lang po yung inyong, ayan, select niyo po yan sir. mm. So yan na yung ating wall and then demolish niyo lang din po siya sir. Mahirap na siya, ma-select Ayaw. ka no. Ayaw Kahit masil. mag-press po kayo ng tab sir. And hover po kayo sir and then press tab. Ayaw. Mm, ayaw siya ma-select. Pero yung iba, Okay. nasa-select naman yung iba. No? So, yung parang gano'n. I think dahil dun sa ano siya, sir. Kasi from curtain wall, tas may dinemolish. Mm, Ayan siya. So, one way is pwede din naman po na i-delete na lang si curtain wall yung, from doon po sa existing, sir. Since, yung curtain wall, curtain lang. Opo. Ito. Curtain lang po. Opo. So, delete. Sumama yung wall. Sumama si wall. Di ba pwedeng undo? Um, Hindi sige, na ano. okay na lang po yan, sir. Ah, Or pwede parang nyo ano na lang, naman na, purpose, basta opo, ano na lang. Oh. So, continue muna tayo sa ano. At least na ano lang yung idea na paano pag ano. na sa facing. Then I'll try Mm, to check po sir kung regarding dyan sa mga curtain walls, mm, kung ano ba siya, double check or verify kung bakit ganyan yung nagiging behavior niya sa facing. mm. Okay. Ayan. So, dyan po sa phase 2, ayan. So, you will notice na kapag demolish na siya from previous na phase, so hindi na po natin siya makikita dito sa phase 2 din. Mm, okay. And so dito po sa phase 2, mag-add lang din tayo ng sample na say dito sa left side, no? Since yung phase 2 natin is left wing extension. Okay, so mag-add lang din po kayo sir ng mga walls. Okay, add lang po ako dito ng sample na wall. And the same with window. Ayan. So, dito sa mga faces po, sir, no? So, ah, the same lang naman po siya ng mga modeling. So, kung ano yung kinecreate natin, kung isa lang yung ating face, same lang din po siya. Yung kaibahan po is, yung mga objects, if meron po tayong faces na nakaset up, so of course, yung mga object is meron siyang naka-assign na faces po sa kanila. So, kung saang face sila create, yun din po yung makikita natin sa kanyang settings. Mm, Ayan.
Right. So the same thing here, pwede na din naman na i-demolish yung ating wall. Ayan. You will notice na kapag yung wall po natin, sir, no, it's straight po siya na created. Ayan. So yung mangyari, if isi-select ko po ito, lahat ng wall on this side Mm. is possible na Demolish. madedemolish po siya. Mm. Okay. So for example po, if ganito, and then since ayun, kaya nagiging straight po ito na since isang Buo siya. wall, Mm. buo po Mm. siya na wall. Mm. And for example, is part lang po yung gusto nyo na say i-demolish. Yung area na So yan. Okay. pwede po kayong mag-add ng split element. Kakat lang. Po, ika-cut lang po natin siya. So si split element nasa modify tab siya. Mm. And then, ayan, or SL yung kanyang keyboard shortcut. Yes. Ayan, so pwede nyo siyang i-add sa kung saan gusto nyo lang na part na i-split yung ating element. Okay, so say gusto ko na from here, no? Or you can add again anywhere dito. Okay? Ayan, so added na siya ngayon dyan. Para Mm. kapag nag-demolish po tayo, ayan, itong segment lang po na ito yung madedemolish natin. Okay. Ayan. So si split element magagamit naman natin siya hindi lang sa mga walls, okay? Also sa mga Mm. other natin na mga elements. Ayan. So yun po yung pwede natin na gawin. Okay? Pwede natin gamitin si split element. Right. Right. Ayan. So any question po, sir, so far regarding sa phases? Questions or clarification? Okay na po, ma'am siya. Okay. Mm. Ayan. So yun po for setting up no ng ating phase. So again, nasa manage tab siya. And then facing panel. So you have here your faces. And then you can add as many face. So depende sa setup ng ating project. Okay. And yung important thing lang to note is first, dito sa ating mga plan views, is dapat naka-assign yung ating mga objects sa tamang face nila. And then second is isi-set up natin yung ating plan view sa tamang face. Okay. Yan. So here, sa okay, tamang face. Yan. So now, meron po tayo ditong face filter. No? So pakita ko lang din po yung gamit nito ng ating face filter. Okay. So say balik po kayo sa, ayan, say dito na lang sa ating level 1 phase 2. Ayan. So dito sa level 1 phase 2 or by default, okay, make sure po pala na wala kayong selected. Ayan, para yung active po natin is yung ating plan view. Ayan. Ayan. So you will notice na by default, naka-show all po yung ating face filter. Okay? Yes, ma'am. So meaning kita po natin lahat ng element from all of our faces. Mm. Okay? So say here, okay, try lang po natin yung ating mga faces here. Okay, so yung or face filter. Yan. So next meron tayo ditong show complete. Show complete. Okay. Yan. Click natin si apply. And as you can see, makikita Mm. natin na lahat Buo na siya, no? pabuo na siya. So wala na dito yung dinemolish natin sa phase 2. Mm. Okay? So from here, ito po si show complete. Okay? So completed yung ating model. Yan. So next naman po, so we have show demolition plus new. Okay, so meaning yung dinemolish natin and then yung added po natin na object. Ayan. So nag-change din po ba, sir? Kita niyo po yung added nyo na new element as well as yung So, inyong yeah, yes, ma'am. demolished. Mm. Alright. Yan. So from here,
change naman po natin. Yan. I-try lang po natin yung mga face filters. Yan. So next, we have show new. Yeah. Yan. So Wala yung yung dinemolish. nawalan na yun silang lahat. Okay? And then show previous plus demolished. Ayan. So meaning yung previous po natin na face. Okay. Ayan. So na-change po ba, sir? Ayan. Yes, Meron ma'am. tayo ditong rest. So So, previous plus ito siya, new. ma'am, under lang ng phase 2, ano? Yung sa phase 1, sa kanan naman siya. Opo, sir. Okay. Ayan. So yun po yung gamit ng ating mga face filters. Okay. So balik ko lang po ito sa show all. Ayan. And kapag nandito din kayo sa phase 1, ayan, same thing din po yung pwedeng gawin. Ayan. So from here, from changing yung ating mga face filter, ayan, pwede niyong maipakita ngayon or ma-present. For example, yung ating mga faces or yung progression ng inyong project. Ayan. So the same thing din po, sir, if pupunta po kayo sa 3D view, ano? Okay, pwede nyo din na maipakita po from here yung ating mga faces. Although hindi ko na set up yung ating wall heights, ano. And i-orient ko na lang po ito into Ano pagbalik say dun sa normal view naman? Home naman. yung sa inyo po, sir, para Ah, maibalik sa normal view. Okay. kasi in-elevation natin kanina, di ba? Okay. Punta po kayo sa properties palette and then uncheck niyo po si section box. Section box. Okay. Okay. Ayan, bumalik na po, sir, no? Mm. Okay. So from here, meron ako ditong roof, ano. Para makita ko yung inside lang, Mm. siguro i-orient ko din po ito sa um, ating elevation. So, dito sa existing na lang. Ayan. And the same thing po dito sa, kahit po na nasa 3D view po tayo. Okay? So, pwede din natin na i-change yung face ng ating plan view. Mm. Okay. So, this one, nakaset siya into new construction. Naka-show Mm. all siya. So, say for example, say if naka-set up na siya into new construction, if mag-previous plus demolish tayo, so meaning yung phase 2 yung makikita po natin dito. Super view space. Ayan, mas ma-appreciate po natin yung difference kung say yung phase ng ating 3D view, ilagay natin for example in one of the setup po natin na phase. So say if mag-phase 1 po ako dito, so yung makikita ko na lang po here is yung ating phase 1. And then yung mga naka-solid po dito, Mm. ayan, sila yung mga objects or elements na added natin sa phase 1. Okay? While yung rest naman, makita nyo yan na yung may kulay lang is yung ating View, ano. windows and itong ating walls po na ito. Okay. Okay? So the same thing din if say ilagay ko ito into hidden line. Yan, sila lang po yung solid yung kulay. Mm. Okay, sa show all. And then the same thing with the face filters. Pwede tayong mag-show demolish plus new. Okay, para 3D yung nakikita ng ating presentation.
Oo. So, makakapag-present din po tayo ng mga faces dito sa in a 3D view as long as isa-set up po natin sa kung ano yung preferred natin na faces. Okay? So, this one, nilagay ko siya sa phase 1 na lang. And then you can toggle or change yung ating mga face filters. Okay. Pwede ma-apply to Ano? sa part namin man sa MEP, kunyari sa equipment, di ba? Kunyari Opo, papalitan ng bago yung ano, so yung before and after ano. opo, ayan. Pwede nyo Yung siyang gamitin. nga, mas madali ano. Ayan. Yung pag-demolish tsaka pag ano, Yung bago, opo. replacement niya, Opo. So, yun, pwede nyo din siya na ilagay sa faces. phases niya. And then, dito sa description, Mm, ayan, yun po yung i-change niya. existing tapos demolish then replacement, parang ganun. Opo, opo, yun. Ayan. Kasi usually ginagawa natin man pag ano ganito sa AutoCAD, di ba? Or ano ano, Opo, if sa panibagong AutoCAD, drawing ulit, panibago. panibagong drawing ulit siya. Kasi Ayan, di, mm, so madami kayong nagagawang or parang madami kayong sequence sequence work. or nagre-rework kayo ng Tama. magdo-drawing ulit tayo. Yes, ma'am. Ayan. Galing ni Revit. Ayun. So, sa Revit talaga is nagme-minimize siya ng mga reworks po natin. Tama. Y- Ayan. So, say here, ito, ibalik ko lang po ito sa default na show all. Ano? And then, new construction na lang. And by the way, ito, change ko po ito into hidden line yung ating Mm. ano. Yan. So, balik po tayo, sir, dito sa level 1 existing na lang, ano. Okay. Ayan. By the way, sir, any question or clarification po regarding sa ating regarding sa phases. Okay, understand na. Alright. Ayan. So, make sure po, sir, na save po natin ito. Okay. So, Ayan. Save lang po natin. Then, close ko lang po ito. Okay. So, now, ayan, double check lang po natin yung ating topics. Yan. So, done po tayo with creating our facing, ano? So, creating our project faces. And then again, yung next important thing is i-assign natin yung objects sa tamang face as well as yung ating view sa tamang face din niya. And objects and faces, and then views and faces, and then yung ating face filters. Ay, okay. By the way, meron pa pala tayong graphic overrides din, ano? Okay. mm. So, meaning graphic overrides po ng ating filters. Okay. So, here, balikan ko lang po yun, ano? So, say dito, yung ating graphic overrides for the filters, makikita niyo po siya sa ating facing na dialog box. Yan. So, open nyo lang po yung ating faces. Okay, so again, from the Manage tab and Facing panel, Yes, see Faces. Okay, so here, dito sa ating facing na dialog box, meron tayo dito for the face filters natin. okay. Yung nakita po natin earlier. Ayan. And then meron siya ditong mga nakalagay for its filters. Ayan. So meron tayo ditong dalawa by category, not displayed, and then naka-override. So Mm. three types ng kanyang filters. Ayan, tatlo pala. Okay, so si by category, meaning lang nito kung ano yung default niya na setting or na nakikita natin ano, sa ating graphics is yun yung magde-display. Ayan. Kung override naman, dito for example, dito sa show demolition plus new. Mm. Okay, so makita nyo na if ito yung ating filter, of course, yung mga existing na object is hindi po siya nakadisplay.
Okay? Since yung gusto nating makita is just yung Show demolished plus new. as yung and yung new. Okay? Ayan. So not displayed si existing. While yung ating demolished naman na mga object is naka-override. Ayan. So si override po meaning yung mga ah for example, kapag meron tayong dinemolish, 'di ba naka dash lines na lang po yung kanilang yung objects po natin. Ayan. So meaning po naka-override yung kanyang settings. Hindi na siya yung solid So then, natin na lines. okay. Ayan. So yun po yung meaning ng ating overridden. Okay? Now, masiset up po natin ito, yung settings for the by category and the override dito sa graphic Graphics. overrides naman Mm. na na panel. Okay? By default, ito lang po yung pwede natin na ma-change, ano? So, yung apat lang. Hindi po siya meaning na mag-add tayo ng, for example, as many faces is pwede na natin siya na i-set up yung kanyang override. Okay? So, apat lang po na status, face status ang pwede nating i-change. If, for example, gusto natin na iba yung ma-display sa sa mga types po na ito. Yes. For example, for existing, solid po yung ating mga lines. And then for demolish naman is naka ano siya, naka-dash lines. Dash lines, hidden lines. Ayan. So I think this one for existing is medyo grayed out lang siya. No? So for example, if you want, usually naman po walang binabago po dito, no? But say for example, if you want na for demolish is gusto natin siya na i-override. Mm. So you can simply click from here and The then colors and pwede nyo baguhin yung pattern, yung color, as well mm. as yung weight din po. Importante yung parang color ang importante. Opo, ayan. Kasi Pwede nyo din siya na sa i-change. presentation, ano, pwede yan. Opo, para mas makita po natin Kita. yung difference. Mm. Ayan. So say here, if I want na naka-color blue siya, ayan. By the way, sir, for the projection, ito yung mga nakita po natin sa 3D view, sa elevation view, and section view. Okay? While yung sa cut naman po is sa floor plan. Floor plan. And sa section pala. Dito yung meaning kinat po natin yung ating elevation view. Mm. Okay? And projection is sa 3D and yung ating elevation views. Ayan. So say here, kung change po natin siya yung ating demolish no, dito sa screen ko. If I click apply from here and say punta ako sa phase 1 natin. Ayan. Makita niyo na yung Mm. demolish wall is nagbago na po Mas siya. mas presentable din dito, ma'am. So Kasi ayan. nakikita kaagad yung ano, Makikita kagad natin na demolish or ito na, na yung na dinemolish na wall. mm. Ayan. So again, for the overrides is sa apat lang po na category na ito natin siya pwedeng mai-apply. Mm. Okay, ayan. So any question po, sir, or clarification? So far, okay na lang. Alright. So again, close po natin to. And then yung next naman po natin na topic is about yung ating design options. Ayan. So sa work niyo po ba, sir, nagka-create po kayo ng mga options sa ating floor plan or sa Um, inyong mechanical plan or electrical plan? yes, ma'am. Usually. Ayan. So, Gumagawa kami ng mga options na ano. ayan. Ano po yung way niyo, sir, ng pag-create, sir? Bale, madami po kayong mga nagka-create na Correct. file, Yes, ma'am. Iba-iba. na mga drawing files, ano? Correct. Alright. So here in Revit, we can create multiple na mga design options using only
one model or one file. One file ano. Ayan. So, yun po si ating design options. Ayan. So, say here, close ko lang po ito. And then, open nyo lang po ulit, sir, yung ating, i-save ko lang po itong faces. Yung original file po natin here, Mhm. yung ating exercise file. And then, i-save as nyo lang po ito as, save as po natin siya as design options. Okay, so save as project. And then, design options naman po ito. Save as. Ano pala yun? Ayan. So, okay na po ba, Teka, sir? Nakakapag-save na po kayo? ibang Alright. iba pala yung view ko. Teka. Okay, sir. Ah, Open niyo lang po, sir, yung ating exercise file and then save as niyo po siya. yung rack parameter, ano yun, ano? Exercise file RAC2 po. 02. Ibas. Under design option to mga Apo, sir. design option. Okay na. Okay na po sa'yo. Alright. Okay. Okay, so here, nandito po tayo sa level 1, ano? And again, for design options, in Revit is isa siyang tool or powerful na tool, no, that allows our teams to explore and to present and manage multiple na mga design alternatives within a single project file. So, hindi na natin kailangan na i-duplicate pa yung ating model or mag-create pa tayo ng separate na files. Okay. Ayan. So, si design options, pwede natin siyang gamitin to our mga components, okay? So, mga furniture natin ba, for example. Or, pwede natin siyang gamitin into pwede din naman siya nasa mga, say, sa mga partitions or sa mga walls po natin. So, pwede din siya na may apply. Okay. Okay? Yan. So, say here, balik ko na lang po ito into hidden line. Ano? Okay. So, dito meron na tayong, say, yung babaguhin po natin is yung mga components or mga furnitures dito sa loob ng ating, dito sa ating model house. Okay. Ayan. So, for the design options naman po, sir, for example, kung ano yung gusto natin na baguhin, no, or i-change, is ilalagay natin siya or i-assign natin siya to the right na design options.
Ayan. So, mahahanap po natin si design options na tool dito po sa ating Manage tab. Okay. Manage tab, and then here, meron po tayong design options Mm. na panel. Ayan. So, here, click lang po natin si design options. Okay. Ayan. Nandito na po kayo, sir, sa design options na dialog box. Yes, ma'am. Okay. So, here, yung una po natin na i-create, and you will notice na yung button po natin here is for the option set. Mm. Okay. So, say here, click lang po natin si new. Then, magkakaroon po tayo ng option set, and then, default din na option 1. Okay. So, say for the option set natin, option set 1, rename po natin to. Okay. Select nyo lang po si option set 1. And then, under ng option set, click po tayo ng rename. Okay. So, i-rename ko na lang to as furniture layout. Okay. Okay. Ayan. So here, for the option set, we can make as many po, no? Depende sa kung ilan yung gusto natin gawa ng design alternatives. So kung category nyo is furniture ba or yung mga partitions ba natin, yes, you Mm. can add those as an option set. And then for the options naman, so the same thing, you can also add as many options na we want or as many alternatives na kailangan po natin. Okay, so dito naman po sa ating option, select nyo lang po yung ating option 1 and then say rename din po natin siya. Say this one is rename natin siya as say for example architect's layout na lang. Okay, architect's layout. Okay. And then mag-add naman po tayo ngayon ng another na option, no? So Mm. click tayo ng under dito sa ating option. Click lang po kayo ng new. And then rename din natin siya. Say for example client's layout. Okay. Right. So here, now meron na tayong one na option set and then two options. Okay, so close lang po natin to. Okay, ayan, make sure na nandito tayo sa ating model. Okay. So after po natin mag-create or mag-set up for the design options, yung next naman po natin na gagawin is i-assign natin yung mga objects na gusto nating isama for our option sets or doon Mm. sa ating options. Okay? Ayan. So since yung create natin is for furniture layout, no? So pwede natin ngayon i-select lahat ng ating mga Pictures. furnitures. Mm. Okay? So select ko lang po dito lahat ng ating mga furnitures. And again, for the design options po, no, kahit na hindi po sila mga components, pwede din naman natin sila na maisama. Okay, so say from here, select ko lang yung ating mga sample na furnitures din. Oops. Meron na po kayong selected, sir?
Yes, ma'am. Okay. Ayan. So, para makita niyo din yung sample, sir, no? Say, try niyo po to select yung wall po na ito and then yung ating door din. Ah, Okay. Yan. So, while meron po kayong selected, i-add naman po natin ngayon yung mga objects po na ito sa ating option set or sa ating options na created. Okay? And okay na po yung selection niyo, sir? Sige, ma'am. Sumama yung, sumama yung Okay. floor. Sige po. Edit niyo lang po, sir. Ah, isang wall. Okay. Okay, ma'am. Right. So here, para may add natin siya doon sa ating option. So we have two options, ano, either architect's layout or client's layout. So from here, there are two ways. So one is pwede tayong bumalik doon sa manage tab. Or another is dito po sa ating status bar. Yan. So sa status bar, makikita nyo din dito yung at settings for the design options. Okay. So from here, itong ating meron tayo ditong design options or add to set na Mm. button. So, click lang po natin itong add to set. Add to set. And then, mag-open po dito yung ating created kanina. So, we have our furniture layout as well as the option 1, architect. Option 2, client. Okay. So, kita nyo din po ba ito, sir? Nag-open na po ba? Yes, ma'am. Right. So, here, pwede natin i-check kung saang layout to nagbe-belong yung ating selected na objects. Okay. Okay. So, by default, for example, pwede na naka-architect's layout lang siya. But yung suggested ko po dito na or personal na preference ko lang is naka-check sila both na options. And then later, pwede na natin na baguhin or i-rearrange yung mga elements. Okay. So here, i-leave lang po natin sila naka-check silang dalawa. Mm. Okay, just click OK. Yan. So na-add nyo na po, sir. Yes, ma'am. Okay. So now yung next naman po natin na tool is yung acting active design option. And also you will notice na after po natin may add no yung ating object to a design set or to an option set. Okay, you will notice na hindi din na po sila makiklik po dito, Oo nga, no? no? Ayan. So meaning hindi na po natin siya ma-edit from this active na model. Okay? Okay. So makikita po natin or malalaman natin kung ano yung active na model sa ating active design option. Okay. So si active design option, okay, para shortcut dito po tayo sa ating status bar. Okay? Ayan. So yung nakikita po natin is yung ating main model. Ayan. Mm. Kaya po yung mga objects that are assigned to a design option, hindi po natin sila pwedeng hindi po natin sila pwedeng ma-select. Mm. Okay, so para mag-toggle po tayo ng ating active design option, click lang po natin. And once na magpunta po tayo sa architect's layout, okay, Oh. okay, yung makikita po natin dito, or yung pwede lang nating ma-click ngayon are objects that are added to our design options. Ayan. So, kita niyo po ba, sir? Okay. Yeah. Ayan. So, for example, since chinek po natin silang lahat, ano, so nakikita po natin, ayan, here. Pwede ma-edit siya. Pwede na siya ma-edit, ma'am. Po, sir, pwede na siyang ma-edit from here. Mm. Okay, so for example, kung pupunta po kayo sa client's layout, Mm. Client's layout.
Doon din sa ano. Yeah. So here po sa client's layout, simply you can rearrange or pwede din naman po kayo na mag-add, sir, Mhm. ng mga component. Ayan. Para Okay. mag-add po kayo ng component, pwede kayong pumunta sa Insert tab and then load from library, load Autodesk Family. Ayan. Ayan. So I'll give you time po, sir. You can select mga furniture that you want to add, ano? And then let me know lang po kung once na okay na po kayo. Okay, mag-add din po ako dito sa view ko po. So, mag-add lang po ako dito ng several na other options or other na mga furniture. Parang wala furniture yung ano ko. Teka. Try niyo po pumunta sa Insert tab and Yan. then load from library, load Autodesk Family. Pamilya ako. Ano ba yung ano dyan? Ano? Punta po kayo sa Mm. furniture and then select lang po kayo, sir, ng any po dito. Ah, furniture, okay. Let's say, cabinet. Ayan. And again, to add po a component, yung keyboard shortcut po natin is CM. CM. Pwede kayo mag-delete naman. Oh. I-delete mo yung ano, pwede rin. Pwede din po, sir. Pero yung sa mga ma-edit niyo lang po na mga objects. Hmm.
Okay na po, ma'am? Alright. Ayan. So once na okay na po tayo, sir. Okay. So again, at yung in-edit po natin is sa client's layout. Mm. So here, simply nag-rearrange tayo. Okay, so dito para makita po natin yung difference So pwede natin na i-toggle or i-change yung ating active na design option. So dito sa ating status bar, pwede nyo siyang i-change to architect's layout or yung ating original Original, okay. And then pwede din change natin to the Mm. client's layout. Yan. So para mapakita natin siya or ma-present natin siya to our clients or sa kung sino man yung pagrepresenta natin. Mm. Yan. So here, hindi lang man po siya limited sa to a 2D or sa plan view. So pwede din naman natin siya na i-present in a 3D view. So mag-toggle nyo lang po to a 3D view. And then here, again po dito sa ating view cube. So right click po tayo and then orient to view. Say floor plan level 1 po tayo. And top view. Yan. And then from here, pwede din po natin na i-change yung ating yan. Para ngayon, mas makita po natin yung difference nila. Okay. Ayan. So, na-change po ba, sir? Yung mga nag-apply naman po so far, yung inyong mga components? Yes, okay. Client's view. Oh. Original. Oh, galing ah. Ayan. So, from here, hindi na natin kailangan po na Change na nga ulit, no? change Panibagong plan. po ng panibagong plan. So, within one lang siya na Click. one na file. Nga po. Mm. Ayan. So, I think Kunyari, ma'am, multiple options, ma'am. mag-a-add lang po tayo, sir, dito sa ating design options Mm. ng Additional ulit na. mga additional po. Mhm. Ayan. So, here po, sir, for example, if meron na po kayong chosen na layout para sa or na design option, Mm. kung meron na tayong chosen, so what we will do is i-accept po natin yung option natin na yon. Mhm. And yung mangyayari, once na meron na po tayong in-accept na option, is madidelete po yung Original. mga options na hindi natin hindi mapipili. Opo, or yung pinaka-original po, madidelete na po siya. Since kung ano yung accepted na layout or na option, is yun na yung gagamitin niya sa mga next na steps or moving forward sa pag-design or sa Mm. planning. Okay. Ayan. So say here, balik po ako dito sa level 1. No? For example, dito sa level 1 natin. And if say meron na tayong accepted Mm. na layout, so babalik lang po tayo doon sa ating design options na window. Yan. So again, one way is pwede tayong pumunta from the ribbon dito sa Manage tab or pwede din naman dito sa ating design options. Ayan, para makabalik po tayo dito sa design options na dialog box or design options window. Yan. So say po, for example, yung accepted po natin is yung second na option for the furniture layout which is yung kay client. Mm. Yan. So yung mangyayari is dapat yung client option is siya yung maging primary natin Okay. na option. Yan. As you can see, yung default kanina, yung primary is yung ating option 1, which is Architect. ni-rename natin to architect's layout. Mm. Okay. So from here, since kanina nag-edit tayo ng ating mga option Mm.
Ano? So here pwede tayong mag-finish editing since ito lang din yung button na available for us. Okay? Finish editing. Okay. Okay. Ayan. So once na finish na yung ating editing, you will notice na dito din sa ating active na view. So bumalik siya sa ating main model. Ano? Mm. Okay. So for example, if we want na yung client layout yung ma-accept or Mhm. yung gagamitin na natin. So again, gagawin natin siya as our primary. So make primary siya. Ayan. Po. Select nyo lang po yung ating option and then make primary po tayo. May lumabas na warning. Ayan, meron lang ditong other na warning na some elements in main model were deleted. Mhm. Hindi ko lang sure kung anong elements yun, ano. But we can ignore yung ating layout or yung ating warning. Double check ko lang po here. Although wala naman tayong pwedeng show here. So close ko na lang po ito. Ayan. So siya na po yung ating naging primary. Primary. Okay? Mhm. So try ko po ito na i-close. Then double check po natin ano since meron tayong warning. Ayan. So siya na po yung ating client's layout. And then once na pumunta po tayo sa ating main model din. Okay. So ito na yung pinaka main model natin and as you can see, nagtoggle na din siya or yung inadapt niya is yung ating client's layout. Mhm. Okay. So here, meron pa po tayong dalawang options ano. Okay. So for example, itong client's layout na talaga yung pipiliin or yung gagamitin natin. Okay. So i-accept na natin siya ngayon Tapos as pwede ka rin our mag-add dyan, ma'am. Ano? Pwede ka rin mag-add. yes po sir, pwede pa rin naman tayo mag-add. Okay, okay. Okay. Ayan. So for example sir no, yun meron na tayong mga options and then meron na tayong napili. So yung next naman na step is i-accept na natin siya Mm. as our option. Okay, or Mhm. i-accept na natin si primary. Okay. Ayan. Okay, so yung kanina kaya po natin sinet as primary itong ating secondary option since Mm. ito yung gusto natin na piliin. Mhm. Okay. So from here, once na primary na natin yung option na gusto natin, okay? So iselect lang po natin yung ating option set, which is the furniture layout. And then meron po tayo ditong accept primary na button. Mhm. Okay. So once na in-accept po natin yung primary natin na option, yung Okay. mangyayari po is madidelete na yung other na options na created po natin. Kunyari, multiple. Opo, kunyari multiple ito. So Mm. madidelete po silang lahat. Okay. Pero yung main, ma'am, nandyan pa rin. Yung Madidelete, architects. madidelete na din po sila, sir. So, Ayan. So okay. yung Mhm. suggestion po nito is, for example, Mm. before tayo mag-accept ng ating Final na talaga. layout, dapat final na talaga siya and Mm. also advisable din of course mag-save po tayo ng backup file. Ah, Ayan. Kasi sometimes especially for magbago if ulit. ongoing pa po ano, Mm. nagbabago, always pa siya na nagbabago and then Mm. meron ding mga instance Mm. usually madaming So, instance na yung option 1 pa rin pala yung mm. pipiliin. So best option yan, ma'am. As is na lang muna. Opo, Kasi as is. usually yung mga client nagbabago talaga yung mga ano, di ba? Opo, yun. Or dapat ano po talaga kayo ng Save as na backup lang. na file. Or Opo. save. Ayan. Kasi baka yung pag next na Babalik meeting siya is doon. yung babalik sa isang option. Yun lang. Ayun. Mm. Ayan. So, pakita ko lang po dito, sir, no, paano tayo Mm. mag-accept. Mm. Ayan. Isa-select niyo po yung ating option set Okay. and then accept primary po tayo. Mm. Ayan. Ayan. So, pagkatapos ng accept primary, ayan, you will see na meron tayo ditong warning. Mm. Ayan. So, dito si Revit, nagre-remind siya sa atin na consider making a backup copy ng Ayan. ating file. Mm. Okay. So, from here, you can accept primary and then
Ayan. So as you can see, madi-delete po yung ating mga option set. Mm. Okay? So if you close this one, Oo nga, no? ayan, yung makikita na lang po natin dito is yung layout na napili po natin. Okay. Ayan. So any question po, sir? Or clarification so far? Super understand naman. Alright. Yeah. So yun po siya for our design options. Ayan. Usually po ba, sir, sa inyo, ano yung mga options na create niyo po sa doon po sa work po ninyo? Usually, mga equipment lang naman, ma'am. Yung mga locations, mga like, something like that lang naman. Mga Kung saan location ng ating pwedeng, equipment. pwedeng ilalagay dito or doon ba, ganun. Okay. Ayan. So, pwede niyong gamitin si design options or pwede din kayo na mag facing. So, depende po siya sa preference niyo or sa need ng ating sa need ng inyong project. Ano. Mm. Ayan. Same po ba yung sa inyo din, sir? Yung sa ginagawa niyo is per station na meron kayong kinakreate na mga plan? Same with Ma'am Cheryl? Yes, ma'am. Okay. Ayan. Ayan. So, yung next po here, actually done na po tayo sa for session 2 na topics, ano? Okay. Ayan. And then this one, si conceptual design and then si forms is this, somewhat the same lang po sila, no? So, mas mabuti na isang para ma-connect siya, no? Isang discuss siya siguro. And then, last natin na topic, ayan, sa last na session is also yung ating families and then yung ating mga work sharing. Mm. Ayan. Okay. By the way, sir, yung tanong ko po for tomorrow, ano, since kapag Friday din po ba, sir, meron kayong meeting ng Wala. ang Ngayon, one? ngayon Wala lang. naman. Ngayon lang Okay. nagka-schedule bigla. Okay. Ayan. So, okay Ah, lang po ba, sir, na since ito na yung mga last din natin, meron pa tayong para, dalawang session kasi tomorrow and mm, i-discuss po natin to. So, mas mm, mabuti po siya na i-discuss sa isahang mm. session Para para ma-connect siya din. connect na. Ayan. So, Nandiyan may mga sections, ma'am, ng 3D, wala. section ng 3D, sir? May tatanong sana ako sa iyo, ma'am. Pwede ba? Sige. Ano yun, sir? Kunyari magkukuha ka ng section sa 3D, kasi usually ganun ginagawa namin kasi sa mga section eh. Mag-ano, kasi ay hindi pa pala ginagawa. Yung nakikita namin sa ibang client, nagsi-section sila ng area lang. Kunyari sa isang area lang. Okay. So, Mm. parang section box, sir? Section box parang ganun. Paano po Ah, gagawin yan, ma'am? Pwede naman po, sir. Yung meaning niyo po ba, sir, is say for example, if This i-select area. Yan. po ito, Mm. and then sa section box, pwede natin po siyang gamitin. Mm. Section box or BX. Ayun na siya mismo ang kukunin niya. Oh. Pero this one is naka 3D po ito. Ay, yan Ah, nga, 3D, ma'am. Pwede mo isi-cut din dyan, ano, di ba? Okay. sir. And then, ayan, you can Mm. select po from the floor Mm. plan, and then BX yung ating shortcut, no? And then, adjust nyo na lang po. Select nyo Mm. po itong section box. Okay, yan nakikita. Kasi usually sa CSD kasi, ma'am, alam mo yung CSD, ma'am, right? Ah, civil Kasi struct, mga ganun. yung combined services. Apo, Mm. yun. So pinapakita kasi nila yung lahat ng services doon through cut lang ng 3D. Opo, Ito yun. pala yun. Okay, okay. Tama. Nagets ko na, ma'am. So select Ayan, mo lang yung so, area, ano. isa-select nyo lang po yung area, and then, you can adjust po yung ating section box. Section box. Under na ano yun, ma'am.
Once po meron na po kayong selected, then Mm. BX, ayan, BX. or itong selection box na button. Okay, ayan. Nasa 3D view na po ba kayo, sir? Yes, ma'am. Okay. So once na nasa 3D view po kayo, meron kayong makikita din na box po dito. Mm. Ayan po yung ating section box. So, So drag na lang. pwede niyo po siya na i-drag. Opo. Mm. Okay. And then, for example, if kailangan niyo po na i-save po ito, no? So, Mm. pwede naman po kayo na i-duplicate niyo na lang po yung ating 3D view. 3D. Okay. So, masasave na siya. Abo, masisave na po siya. Okay. Ayan. So, dito sa project browser nyo, right-click lang po kayo and then duplicate nyo yung ating view. Okay? So, dito sa copy, pwede na siya i-rename as 3D. Say kung anong part ito na section nyo. Ayan. Ayan. Para kapag bumalik kayo sa default natin na 3D view, okay, pwede nyo siya na ibalik sa default. Yung original po natin na 3D view. Mm. Okay? By unchecking po yung ating section box Okay. from the properties palette. BX ba yan? BX ba, no? Opo, after po na meron kayong ma-select, type lang po kayo ng BX. Kagaya nitong mga naka 3D sa'yo, ma'am, ano? Perspective Ah, itong nakalagay sa'yo dito, ma'am, ah. Yung view 1, view 2, view 3. Kita mo yan. Sa 3D. opo sir. Nakaano po ito sir sa gumamit po ako dito ng camera para po makapture yung sa loob po ng Mm. ating Perspective mismo, ano? view. Opo. Interior na mga perspective po. Mm. Pero hindi na siya naka 3D, ma'am. 3D pa rin, ano? Naka 3D pa rin po ito, sir. So, for Mm. example, dito sa 3D, nasa 3D view 1 po ako. Mm. Ayan, pwede ko po ito na ma-adjust. Mm. Pero in-adjust mo yung camera niya, ano? Yes po, sir. Mm. Ayan. Sa fundamentals po ba, sir, nag-add kayo ng mga cameras din? Hindi. Okay. Pakita Hindi ko ka, na lang ano, eh. po dito, sir. Uh, Okay. So, for example, if gusto niyo po na mag-create din ng sample na ganito, no? So, you mm. can add yung ating camera. For example, dito po sa quick access toolbar, ayan, sa 3D icon natin. Mm. So, meron po kayo ditong camera. And Okay. then, ayan, once na active po siya, makikita Mm. niyo yung ating camera, no? Mm. So, pwede niyo siya nailagay sa kung saan niyo gusto yung ating point of view. Okay. So, for example, dito ako sa room na to. Although Mm. masyadong maliit itong room, no? And then, Oh. once na mag-click po kayo, meron siyang mga arrows. So, meaning ito yung sakop or scope Mm. ng ating makikita. Okay. So, select nyo lang po. And then, automatically, Oh. mapupunta po kayo sa ating 3D view. Mm. And so, from here, pwede nyo i-adjust yung view po natin. Ayan. So, there are two ways na may adjust siya. Pwede kayong, since nasa 3D view po ito, so meaning pwede tayong makapag-orbit. Ayan. Or also, pwede kayo, ayan. Yung pwede po natin gawin is yung mag-orbit po tayo. Okay. Ayan. And for example, kung gusto nyo na i-adjust yung elevation or yung eye elevation ninyo, so from here, you can either select yung ating section box or pwede din naman kahit wala. So you can scroll down sa properties palette. Ayan, meron po kayo ditong eye elevation and target Mm. elevation. Pwede mo adjust na, ano? Pwede niyo po i-adjust from here. Okay. Okay. Ayan. Pero if gusto niyo po na nakikita niyo yung camera and then kayo yung mag-a-adjust na Mm. nasa elevation view, Mm. say dapat nakaselect itong ating box and then kung pupunta po kayo sa level 1,
Ayan, makita niyo po dito no, in a plan view kung nasaan yung ating camera. Oh, anong clinic mo doon, ma'am? Um, Nag-open po ako ng ating view, no? So, Mm, dapat isa-select niyo po yung ating, view. etong box po na Yung ito. box radar, okay. Diba? And then, kung gusto niyo po na i-adjust ulit yung ating Camera. Mm. camera, punta po kayo sa level 1. Mm. Ayan, you can drag this one po. Okay, okay, okay. Okay. And if for example, kung hindi nyo gusto na gamitan itong from our properties palette na eye Mm. elevation, ano, if you want na i-drag siya, so kailangan po kayong mag-open din ng elevation view or pwede kayong mag-add dito ng section view para makita nyo din yung camera in a section view. Mm. Ayan. So say for example, if mag-add po ako dito ng section, try ko Section view. lang po, no? Try natin. Sige, drag ko po ito here. Kung mahahanap ko si camera natin. Okay. So, dapat, kailangan ko pong bumalik doon sa ating 3D view. Yung sa Create po natin para ma-select ko po ito. Yan, para mag-show po ulit si camera. Para makita po natin si camera. And pwede natin siya na ma-edit. Ayan. Ayan. So, kanina po nag-create ako ng section natin. Okay. And then, if I want na i-adjust si camera elevation na magdadrag lang po. Okay. So, pupunta po ako ngayon sa section view. Ayan. And makikita niyo na din po ngayon yung ating camera. So, from here, pwede niyo na po siya na i-adjust by dragging. Mm. Ayan. So, you can also try po, sir. Try niyo to create yung ganito po na way. Okay na lang. Okay na, gets na. Alright. So, any other na question po, sir? So far, okay na. Satisfied na ako. Alright. Ayan. So, that's Thank good you very po, much, sir. mama. Okay, ayan. So I think po sa session po natin, dito po muna tayo mag-end. Ayan, para Mm. bukas meron pa tayong mai-discuss din. Yes, ma'am. And para isahan din po Mm. yung discussion Mm. natin bukas. Mm. Right. And i-ask ko po ngayon si TC to Mm. send sa inyo yung recording Mm. nung last day and Mm. today. Mm. Okay. Tapos paki-add yung ano, mama, yung nakaligtaan natin. Na-miss. O nga, hindi pala tayo Uh, nakapag-record. basta same ano lang, same topic. Okay na yan. Same na Mm. topic. Ngayon, so bali mabibigay sa akin 3. Yes po, Ngayon, sir. so far, okay. Okay, Okay. sige po, sir. Ayan. So, yun po, sir. Mhm. Thank you so much sa attendance po natin for today. And Mhm. then, tomorrow, so same po tayo. Mhm. Okay? And then, magiging whole day po siya or depende sa discussion natin. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ayan. Sige po, sir. Thank Okay, you. thank you. Bye-bye. Bye po. Mm.